mayroong 5,000 kada senior citizen. Ano po ba ang nilalaman nitong health insurance? Libreng check-up. Libreng check-up sa tenga, dental check-up sa puso, ultrasound, x-ray at mga gamot po. At libreng laboratory. Hindi lamang sa pampublikong ospital, kundi sa mga pribado ng mga laboratories at hospitals. Kaya magpasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at syempre sa National Commission of Senior Citizen na kung saan ito po ay sariling ahensya ng ating mga senior citizen. Hindi na po kayong sariling tahanan. Hindi na po kayong maliligaw na kapag ang senior ay nangailangan ng gamot o tulong, di po ba, minsan dahil tayo ay senior na, nahihiya na po tayo lumapit. Ako, nakakahiya naman lumapit na. Kasi matanda na ako, baka sabihin naman, kung kailan ako tumanda, saka naman ako nagmamakaawa para sa sarili ko. Pero hindi po kayo dapat mahiya at hindi po kayo dapat malungkot dahil ang National Commission of Senior Citizen ay tahanan nyo pong sarili. Ito po ang tututok sa lahat ng programa at tutulong po sa ating mga senior citizen. Andito po si Atty. Franklin M. Quijano na siya pong chairperson and CEO. Kumbaga siya po ang ama ng NCSC. So marami na po siyang anak. Kasi ang kabuuan po ng senior citizen sa buong Pilipinas ay nasa halos 12 million na po ng mga senior citizen. Aba, napakarami nyo na. At talaga naman ang powers, ang authority po ng ating mga senior ay dumatag sa araw-araw dahil may nagbo-birthday. Welcome to the club of senior citizen. Di po ba araw-araw may nagbo-birthday? Huwag na po natin yung isipin yung nawawala. Ang mahalaga po, yung nandito po na dumarating at nakakasama po natin. Kaya naman salamat sa oras na ibinigay po ninyo na kayo po ay nandito kahit na tumagal po tayo ng 1 o 2 oras. Ito naman po ay panghabang buhay na tulong sa ating mga senior citizen. Ang isipin nyo na lang po, Naitay, na kayo po ay nagpahinga lamang sa inyong gawain sa bahay. Ang tatay na nagtrabaho ng Monday to Saturday, ito na po yung pahinga ninyo. Yun na lang po ang ating isipin. At the same time, yung pahinga po na ito ay kaakid po ng magandang programa para sa inyo pong lahat. Kaya naman, palakpakan po natin ang mga senior citizen. Alam po ninyo, kung tatanungin po ninyo ako, bakit ako nag-iisang super marathon doon? Hindi naman ako lumilipad. Kaya ko lang po itaas ang aking gamay. Kaya ko lang po pumalis ng gano'n. Pero ang katotohanan po, dahil din sa pagmamahal ko po sa mga senior citizen, dahil din po siguro, ako ay isang anak at may mga magulang pa at higit sa lahat ako po ay isang magulang na naramdaman ko po kung ano po ang kalagayan ng ating mga senior citizen. Sa haba po ng panahon na inyong paglilingkod sa inyong pamilya, nagpaaral ng mga anak, araw-araw namang problema kung anong kakainin sa bahay, pag-uwi ng anak galing sa eskwelahan, paano pa papasok kung anak bukas, wala na namang pamasahe, wala na namang pamalengke. Sa haba po ng sakripisyo na ibinigay ninyo, natural lamang kayo po ay balikan ng magandang programa at totoong pagtulong sa ating mga senior citizen. Pambili ng gamot. Araw-araw nagtatrabaho pa, naglalaba, naglilinis, nagluluto. Kahit na kumikita ng 100, 200, 300, maswerte na 500, 1,000. Yung sakripisyo po na inyong ibinibigay, na nakikita ko po, yan po ang nag-udyok sa akin, na hindi kailangan hintayin pa na ako makaupo o maging isang politiko dahil ang totoong nagmamahal at nagmamalasakit, bababa po sa lahat ng oras at tutulong po sa kapwa. Yan po ang katotohanan sa aking ginagawa. Kaya naman po sa 3 taon na ako po ay bumababa, ipinapaliwanag at tinutulungan po ang ating ahensya na National Commission of Senior Citizen. Katuwang din po ako ng mahal na Presidente Bongbong Marcos na maipakalat, masabi po ang mga programa na ipinaba po para sa inyo.
Ito po ay hindi lamang dahil sa politika, hindi po totoo yan. Kasi kung ganun lang po ang aking lakad, marahil isang araw pa lang akong bumaba o isang linggo baka pagod na po ako. Ito po ay ginagawa ko ng 3 taon. Dahil kailangan po nating mahalin ang ating mga magulang. Kailangan po natin mahalin ang ating mga senior citizen. Dahil iisa lang po ang buhay natin. Marahil hindi na po mauulit ito. Kaya yung binigay po sa akin pagkakataon ng Panginoon na ako ay makapaglingkod at magkaroon ng daan ko para ako po ay bumaba, hindi na po ako nagdalawang isip. Kundi ginawa ko na po talaga ito bilang isang tao, bilang isang Pilipino, bilang isang anak niyo na po. Gusto ko pong maglingkod sa aking mga magulang. Na lahat ng sakripisyo at pagmamahal na inyong ipinakita po sa amin, talagang kailangan na po natin bigyan din ng halaga ang ating mga senior citizen. Kaya naman ako bilang isang anak niyo po, talaga pong naglilingkod lang po ako para sa inyo dahil nakita ko po na napabayaan ang ating mga senior citizen ng mahabang panahon. Ito na rin po ang magbubukas daan sa atin para makita po nila kung ano ang halaga ng ating mga senior citizen. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Kaya naman si Manang Tamuntong, awatin man nila, pigilan man nila, pero hindi po nila maaawat ang damdamin ko at pagmamahal ko para sa inyong lahat. Kaya naman huwag niyo pong isipin na ito'y ginagawa sa politika. Alam po ninyo, sa pagkakataong ito, sa dami na po nating naranasan, panahon pa ng pandemya, nakita niyo po, nanganib ang ating buhay, ang hirap po ng buhay. Ito po ay pangalawang buhay na po nating lahat. At dapat lamang yung ibinigay sa atin ng Panginoon ay gamitin na po natin sa kabutihan at paglilingkod po ng ating kapwa. Kaya naman ako po, dahil tutong San Andres Bukid, Maynila, ipinanganak at lumaki ito sa Maynila mula sa aking pinuno. Natural lamang mahalin ko po ang ating lugar. Natural lamang na mahalin ko po ang ating mga kababayan. Dahil kung hindi po dahil sa ating mga senior citizen, marahil wala rin po maratamutong sa inyong harapan. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo dahil po sa ating mga senior citizen, sa aking mga magulang. Kaya ako po ay nagkaroon ng buong pagkatao. Nagkaroon po ng Panginoon na kinikilala. Nagkaroon po ako ng kaugalian na kailangan mahalin po natin ng ating kapwa. Kailangan pahalagahan po natin ang pagiging isang Pilipino. Dahil wala naman pong ibang magmamahal sa atin, kundi tayo-tayo rin lang naman po. Kaya naman ang programa po ng NCSC, sana po yakapin ninyo, mahalin po ninyo at tanggapin po ninyo bilang isang anak niyo na po o isang tahanan na pumapasok para makapaglingkod. Dahil alam niyo naman, Nay, ang hirap po ng kalagayan natin ngayon. Marami po tayo pinagdaraanan pagdating sa financial, problema sa loob ng bansa hanggang sa labas. Ano po ba ang ating maitutulong para maibsan naman po yung ating pinagdaraanan? Yun po ang pagkakaisa nating lahat. Yun po yung pagpapakita ng katotohanan na kailangan magbigay po tayo ng malasakit sa ating kapwa. Dahil kung hindi po natin gagawin, sino po ang gagawa nito para sa atin? At kung hindi ko naman po ito ipapangaral sa ating mga kabataan, sino po ang magpapatuloy kapag tayo po ay nawala na? Kaya ang advokasya ko po na mabigyan po ng tamang pagpapalaki ang mga kabataan at magabayan po sila at higit sa lahat matulungan at matutulungan po yung ating mga senior citizen. Ito po talaga ang isa sa aking adhikain po at advokasya. Nasa politika po ako wala. Ito po ay gagawin ko para sa inyong lahat. Kaya maraming salamat! Pasensya na po kayo po sa po talaga ako. Hindi bumabalik yung boses ko. Pero sabi ko nga, tuwing ako po ay bumababa at kaharap ang mga senior citizen ko, lumalakas po ako. Sa inyo ko lang po hinuhugot ang aking lakas. Dahil kung tatanungin niyo po ako, talaga napapagod din ako. Nahihilo, mas nahihilo pa ako sa inyo. Bilib nga ako sa mga senior citizen. Ako po, konting hindi lang kumain sa oras, inaasid na kaagad ako sa masama yung pakiramdam ko. Pero kapag nakikita ko po yung mga senior citizen po na katulad ninyo, grabe po yung binibigay sa aking lahat.
lakas na hindi ko po maipaliwanag. Marahil dito po gumagalaw ang ating Panginoon. Dito po siya nagbibigay ng paraan sa atin. Ito po ang kanyang paraan para tayo po ay makatulong sa iba. Kaya maraming salamat po sa ating mga senior citizen. Nakarapat lamang bigyan ng totoong programa na hindi na kailangan magmakaawa, kung hindi kailangan tulungan at mahalin at bigyan ng pagmamalasakit habang kasama po natin ang ating mga senior citizen. At ito pong programa para sa inyo na health insurance, ito po ang kagustuhan nating lahat na humaba pa yung buhay ng ating mga senior citizen para matagal pa po namin kayong makasama. Bilang isang anak ninyo, ang aking mga magulang katulad po ninyo ay gusto kong pang makasama ng matagal na panahon. Kaya naman po, ito ginagawa natin ay isa lamang pagmamahal po. Sabi nga nila, kapag nagmahal ka, wala namang nagkakamali. Dahil ito po ay regalo sa atin ng Diyos. Regalo po ng Panginoon na magkaroon tayo ng damdamin para sa ibang tao, na magkaroon po tayo ng puso para maialay po natin sa iba. Kaya marapat lamang ibahagi po natin ito para sa inyong lahat. Dahil